lakas tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Sir, picture. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Patuloy po nating papurihan ng Diyos at tayong mga anak ng Diyos ay patuloy na sasamba at aawit sa Kanya ngayong araw. Amen? Amen. People
Prepare the people to praise. And these are the days of the harvest. For these are us fighting your word. We are the laborers in your mind. Declaring the word of the Lord. Behold, we come, riding on the cloud, shining like the sun. And the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion till salvation comes. There's no God like Jehovah. 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 Behold, we come, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion till salvation comes. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of my servant Moses, righteousness being restored. No, these are the days of my trials, of famine and darkness and sword. Still we're a voice in the desert night, preparing the way of the Lord. Behold, we come, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion till salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of my servant David, rebuilding the people of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as white as your word. We are as laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, we come, riding on the cloud, shining like the sun. And the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion till salvation comes. Behold, we come, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion till salvation comes. Out of Zion till salvation comes.
beauty of your holiness, and I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness, and I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness, and I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness, and I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait for you. Father, draw me nearer to the beauty of your holiness, and I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness, and I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Lord, I want to know you more. Live within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. Feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's up within me. Eyes that say, I want to know you. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you Thank you for your love, Panginoon. Thank you for your presence, O Lord God. Yes, O Lord. Hindi ka nagkukulang sa amin, Lord God. Purify our hearts, our mind, Panginoon. Worship your spirit and as you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Sa presensya mo, Lord God. Lord, bless niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. This is all we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay kunting pahinga. Okay. Meron pa yung sitwasyon natin ngayon. Ano, talagang ginakapos. Pero naandyan ang Panginoon, siyang patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon at sa pagkakataong ito, ay tinatawagan ko na si kapatid na si Rory. Okay, upang ipanalangin yung ating mga bata. Hallelujah!
po, ipanalangin natin ang ating mga anak. Taas po natin ang ating mga kamay. Yes, Lord, hallelujah, Lord. Pinupuri ka nga namin, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Nararapat lamang, Panginoon, na ikaw at papurihan at pasalamatan ka, Panginoon. Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, nalalapit namin, Panginoon, ang aming mga anak sa iyo, Panginoon. Naway, Panginoon, patuloy mo silang samahan, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon. Panginoon, hindi masayang, Panginoon, ang kanilang mga narinig ng salita mo, Panginoon. Ito'y, Panginoon, mapasok sa kanilang puso at isip, Panginoon. Upang, Panginoon, magamit nila, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon. Ang sabi mo nga po, Panginoon, sa salita mo sa Kawikaan 22, verse 6, ituro sa bata ang tamang daan hanggang sa paglaki din nila ito malilimutan. At sa verse 15, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo sila ay matututo. Panginoon, nagkakatiwala namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga anak, Panginoon. Panginoon, tulungan mo, Panginoon, ang aming mga anak sa kanilang araw-araw na buhay, Panginoon. Yes, Lord. Ang kanilang mga puso, Panginoon, hipuin mo, Panginoon. Na lumaki sila, Panginoon, ng mabait na bata, Panginoon, at may paggalang kanino man, Panginoon. Amen. Panginoon, dinadalangin ko rin po, Panginoon, sa mga batang may mga sakit, Panginoon, at lalo-lalo na si JD, Panginoon. Patuloy mo sa Panginoon, pagalingin, Panginoon. Yes, Lord. Maghimala kayo, Panginoon, sa buhay ni JD, Yes, Panginoon. Lord. Na maging normal na, Panginoon, ang hangin na ginagamit niya, Panginoon. Na nagmumula, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa mga anak ko, Panginoon, lalo-lalo sa mga miyembro mo, Panginoon. Naway, Panginoon, sa may mga sakit, Panginoon. Abutin mo sila, Panginoon. Maghimala ka, Panginoon, sa mga buhay nila, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon. Abutin, Panginoon, na makilala ka rin po, Panginoon nila, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga asawa, Panginoon, namin, Panginoon. Patuloy mo silang samahan, Panginoon, na makilala ka nga po, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon. At bawat isa, Panginoon, sa amin, Panginoon, ay gamitin mo nga po, Panginoon. At Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon, gagamitin mo sila, Panginoon, pagdating ng araw, Panginoon. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga anak. Ingatan mo sila, Panginoon, at gabayan, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang mga buhay, Panginoon. Proteksyonan mo sila, Panginoon, na mailayo, Panginoon, sa anumang kapahamakan at sakit, Panginoon. Dahil ang aming mga anak, Panginoon, ay regalo mo, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay maging masaya, Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon. At kami mga magulang, Panginoon, patuloy mong samahan, Panginoon. Hindi, Panginoon, mangibabaw ang galit, Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, maging mahinahon at maging mababa, Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon. Dahil ang aming mga anak, Panginoon, ay mahal po namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Itong aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Yes. Salamat sa Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay dakila, ano? At walang imposible sa Kanya. Amen? Bago pa lang kasi medyo mahirap pa. Sige po, tayo po ay umanda na sa ating pakikinig ng salita ng Diyos at dadalahin ng ating mahal na pastor na si Pastor Odi Balicia. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello, check. Sound check. Sound check. Great. Meron sound. Meron? Narinig? Sa likod, narinig? Sa overflow. Ayan ka na yung overflow. Yun, nandun sa kabilang ibig sabihin talagang no, kung walang MGCQ, GCQ, full pack tayo, no? Hindi, MGCQ pa tayo, kaya, ayan, punong-puno rin tayo. So, siguro kailangan natin talagang bakbakin yung
yung wool dyan sa kabila, no? Para magamit natin yung ibang diretso kusina. Para diretso kusina na. Brother Mercy, malakas ba yung atin? Ito kasi bagong natin ulit, no? Walang cordless or wireless mic, no? Ayan, biyaya ng Panginoon, pagkapala ni Lord. Dalawa ito, isa gamit ni... Asan na isa? Ayun, doon, no? Kasi kahit lumakad ako dyan, pwede. No? Kaya nag-flip ako ng pwede ako lumakad sa gitna, no? Hanggang doon, nandun ako sa likod yung pulpito. Nakakaroon kayo dito. So, yung blessing ng ating Panginoon. So, bago po ako magpatuloy, ito yung part 2 ng ating Jesus calls the first disciples of Jesus. Ang mga unang disipulo ng ating Panginoong Jesus. Manalangin muna po tayo, no? Tapos siguro anyaya po yung lahat, no? Tumayo tayo. Tapos alalahanin natin yung asawa ni Sister Reddy, si Romy. Romy ba? Tama, no? Si Romy, no? Tumamaw. Tumamaw. Dati bata ko, tumamaw. No? Tumamaw. So, ipag-pray natin siya at pasalamat tayo kay Lord. Kailan ba nangyari yung love? Nung unang matanggap namin yun, narinig si Sister yun, Friday ba? Saturday? Yung unang araw, noon na nangyari po, no? So nakamonitor po kami noon, actually nung gabi rin, biglang nag-message nga sa akin si Revy, no? At humingi ng prayer, sabi ko nga, bago siya nag-messenger sa akin, alam na namin si Sister Leonie, no? Yun nga, dyan sa Valenzuela. So, pag-pray natin siya ngayon. Dahil mabigat po yung dinaraanan ngayon ng mag-asawa po, no? Panginoon, hindi po lingid sa inyo ang mga bagay-bagay katulad po sa nangyayari ngayon sa buhay, Panginoon, ng aming kasamang si Revy, Panginoon, sa kanyang asawa, na si Romy, Panginoon, na inabutan po, Panginoon, ng stroke, Panginoon, sa kanyang trabaho. Lord, tinataas po namin siya ngayon, bagamat siya po ay na-transfer na po sa Philippine General Hospital, Panginoon. Lord, una, ang dalangin namin, ang biyaya mo, Panginoon, ang aming hihingi para kay Romy, Panginoon, na maghilog, Panginoon, ang tumutok na ugat na iyon, Panginoon. Magamot, Panginoon, anumang mga dugo, Panginoon, ang pumalat sa labas ng, dun sa loob ng kanyang skull, Panginoon, ay dali ang Panginoon mahigop, Panginoon. At hindi po magkaroon ng anumang damage, Panginoon, brain damage, Panginoon. Muli, si Romy, Panginoon, ay makakilos. Sa mga ilang araw, Panginoon, ay siya ay mababaltaan namin nakalabas na, Panginoon. Magpapalakas na lamang, Panginoon. Aming dalangin ito dahil himala po, Panginoon. Sapagkat alam po namin kung gaano po kahirap ang ganitong sitwasyon, Panginoon. Una, Lord God, sa puso, sa emotion, Panginoon, sa energy, Panginoon, sa alalahanin, Panginoon, at sa gastusin din po, Panginoon. Lord, dumadalangin kami, Panginoon, na dumating ang biyaya, Panginoon, sa mga oras na ito kay Romy at kay Revy, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Revy, Panginoon, ingatan niyo po siya, Panginoon, sapagkat ang aming Pagbansang Hospital, Panginoon, ay sentro po ng COVID, Panginoon. Doon po lahat halos tinatanggap ang mga COVID patient, Panginoon. Ingatan po siya, Panginoon, na hindi po mahawa, Panginoon. Yes, sir. Hindi siya makasagap, Panginoon, ng anumang coronavirus o itong UK variant COVID-19, Panginoon. Lord, palakasin niyo po ang kanyang katawan habang siya po ay nag-aasikaso at nagbabantay sa kanyang asawa, Panginoon. At dumadalangin kami, Panginoon, na dumating po, bumuhos po, Panginoon, ang tulong mula sa iyong langit, Panginoon. Dumating ang pagpapala ng Diyos, Panginoon, sa kanilang buhay. At dalangin natin, Lord God, na ito po ipagpatibay sa pananampalataya ni Revy. At ganoon na din, Panginoon, kay Romy, Panginoon. Makakilala siya ng lubos sa iyo, Panginoon. At hindi lamang, Panginoon, sa pagkakataon ko kami ay dumadalangin para sa kanilang mga pangailangan, Lord. Sa mga susunod na araw, Panginoon, bagamat ang aming kahilingan, Panginoon, ay gumaling po siya ng agaran po, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon ito, Lord God. Kami dumudulog sa iyo sa pag-aaral ng iyong salita. Kami ay iyong biyayaan ng kaunawaan mula sa banal na Espiritu, Panginoon.
ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ang bumago sa aming mga puso, sa aming isip, sa aming buhay, Panginoon, at makita ito, Panginoon, sa aming mga praktikal na aksyon, Panginoon, dahil sa pananampalatayang idudulot ng iyong mga salita, Panginoon, sa atong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nakakaupo na po kayo. At pagpapatuloy ko lamang po yung ating pong hindi natapos nung nakaraang linggo, ang mga unang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. At ako po, tayo po ay malamang matatapos na maaga dahil may 5 pahina na lamang ako natitira dito. No? Pero i-review po natin po, no, para maalala natin sino yung unang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus. No? There are at least 3 disciples. No? Meron 3 disipulo talaga na siya ang unang naging disipulo ng Panginoon. At yung kanilang mga ginampanang papel, pati kanilang pangalan, ay may kinalaman po sa buhay ng mga Kristiyano. So ang unang pong disipulo po ng ating Panginoon ay si Andrew at si fill in the blank. Si John. John the Baptist. No? Ano na yan, ha? Right minus wrong, ha? Bigkit ang inyong professor, no? Right minus wrong. Ayun, no? So si Andrew at si John. Pagkatapos, sino yung pangatlo? So sino yung tinawag ni Andrew? Sino yung pinuntahan ni Andrew para makilala niya si Jesus? Si Peter, no? Pero ang unang pangalan ni Peter bago siya naging Peter, Simon, no? Ang talagang tunay niyang pangalan ay Simon. Pero nung siya ay nung ma-encounter niya si Jesus sa kanyang buhay, pinalitan ni Jesus ang kanyang pangalan na Simon at ginawang Peter or Pedro, no? Ang ibig sabihin ng Pedro or ng Cephas ay bato. No, bato, no? Kaya kung ikaw ay si Pedro, pangalan mo ay Pedro, ang ibig sabihin ng ikaw ay si bato. Hindi si General bato dinarasa, no? Kasi yun ang ibig sabihin ng pangalan Peter. No, tapos si Andrew naman, bilang pangalan ni Andrew, ano ang kanyang katangian? No, siya ay kumbaga sa sa party, yung meron kayong party, no, siya yung masipag mag-invite, no? Yung si Andrew. Si Andrew at si John ay unang disipulo ni John the Baptist, no? So mga disipulo na talaga. Si Andrew at si John ay disipulo na talaga. Pero ang kanilang unang sinamahan na pangkat, no, ay yung pangkat ni John the Baptist. Do tinuruan sila ng John the Baptist na meron darating na Messiah. At yung sinabi ni Jesus ni John the Baptist, makita niya si Jesus na dumarating para magpabaptize sa kanya. Sabi niya gano'n, the Lamb of God, di ba? Tapos narinig niya yung tinig ng Ama na sinasabi gano'n, ito ang aking kinalulugdang anak, pakinggan niyo siya. Tapos sabi ni John the Baptist din, siya ang anak ng Diyos. Lahat yun ay narinig ni Andrew at ni John. Kaya nga naman, dahil alam nila na may darating Messiah at naituro na ni John, so sila ngayon ay bumaling o lumipat kay Jesus. Kay John, wala siyang problema doon. Kasi yun yung kanyang ministeryo. Ituro ang Messiah, no? Si Jesus o yung Lamb of God. Kaya nung marinig na ni Andrew at ni John, sumunod sila kay Jesus. At tinanong nila, Jesus, saan ka po tira? Literal, gusto nilang malaman kung nasaan si Jesus. Pero ang totoo na gusto mangyari ni Jesus ay magkakaroon sila ng karanasan. No? Sa pamagitan ni Jesus, mababago ang buhay ni Andrew, mababago ang buhay ni John. So anong tawag kay John? Nung siya ay naging disipulo ng ating Panginoon. Siya yung disipulong minamahal ni Jesus. O sa English, John the Beloved. Kasi lagi siyang nasa tabi ni Jesus. Pag nagtuturo si Jesus, lagi siyang nasa tabi. So kahit nung muling hapunan, kaya nalaman kung sino kaya yung magkakanulo. Si Pedro kasi, parang siguro kaharap niya lang si Jesus, no? Pero ang katabi ni Jesus, si John the Baptist, si John the Beloved. No, sabi niya rin, tanongin mo kung sino yung sinasabi niyang magkakanulo sa kanya. Sabi niya gano'n, sinong itong tinapay na ito, kumuha at isa-usahan mo, sabi niya gano'n.
No, yun yung magkakalulo sa kanya. So si John the Beloved yun. Nung pinako si Jesus, ibinili ni Jesus ang kanyang ina kay John the Beloved. Bakit na ibinili ni Jesus habang naging si Jesus sa krus? No, sabihin ka, ina, ang iyong anak ang iyong ina. Kasi nandun si John sa harapan mismo ng krus ni Jesus. No, nung siya ay, habang siya ay kinakalagay ng pinapako sa krus na nakahiga, nandun si John, diba? Si John the Beloved, kitang-kita niya yun. Yung pangyayari, kaya tawag sa kanya ay John the Beloved. Sa buhay po natin mga Kristiyano po, kailangan po natin na maging katulad ni Andrew. So si Andrew na nagdadala ng tao kay Jesus at pinapakilala, no, Bernie si Jesus, no, Leonie si Jesus. At tapos isa rin katangian na kailangan natin ay yung katangian ni John the Beloved. No, lagi siyang nakadikit kay Jesus. Kasi gusto niyang marinig, no, yung tinig ni Jesus, yung mga turo ni Jesus. Kaya nga tama yung pangalan ng mga kababayan dito, Martha and Mary, ano? Parang mahalagang pangalan yun. Gumagawa para sa kaharian ng Diyos, tapos nakikinig, no, sa hari ng kaharian ng Diyos, no, ang Panginoong Jesucristo. Di ba may assignment kayo sa akin? Nalaman nyo na po ba kung anong ibig sabihin ng inyong pangalan? Non-biblical at biblical. Sinong gumawa? Wala. Exciting yun pagka yun. Pagka nalaman ninyo, no? Kaya ngayon, no, kayo, no, magkakaanak pa ba kayo o mga mag-aasawa dito? Iingatan ninyo, no? Nabigyan ng pangalan ng inyong mga anak. Dapat yung pangalan niya ay naayon doon sa gusto ng Diyos sa kanyang buhay, no? Pero yung mga pangalan natin, hindi naman yan. Hindi naman aksidente yan. Hindi aksidente na ang pangalan ko ay si Odi. Dahil lang gusto ng tatay ko, paborito niya yung sundalong maliit ng World War II, no? Hindi yung artista, no? Yung Odi Murphy, no? Yung maliit na sundalo, yung American soldier, no? Na maliit, no? Na naging hero ng Amerika. Favorite yung tatay yun, kaya pinangalan niya sa akin. Pero sabi ng nanay ko, ang tunay daw na pangalan ko sa kalendaryo, no? Ay Arturo. Buti na lang hindi pinangalan na. Pero maganda rin yung Arturo. Art, no? Andito si Arturo. Nakaway ko pa, nakaway. Ay, nakahotel, no? Maganda yung pangalan na yun, no? Kasi yung mga matatandang panahon, no? Gano'n yung pangalan. Sinusunod sa basta sa kalendaryo yun. Nakita ko, may kalendaryo dati luma ako nakita. May mga pangalan doon, ano? Siguro yun yung na doon kukunin yung nanay, yung tatay, yung panganganak, kaya si Leonila, no? Si Leonie ay hindi Leonie. Leonila po siya, no? Ayan po, ano yung sabihin ng Leonila, no? Lion, no? Babaeng Leon, no? Na papa. No? Kaya nasa kanyang dugo yun, no? Matapang talaga, bago ko puligawan yan, kilala ko na po yan, talaga matapang yan. Hindi matapang, mataray, no? Tayo na bayan, pero dahil binago ng Panginoon, ayun, no, Leon pa rin po siya. Pero Leon, pagdating po, no, sa kalooban ng Diyos. No, yun eh. Kaya nga nung niresearch ko kasi assignment namin yun sa Bible School eh. No, ano nga bang ibig sabihin ng pangalan? Wala naman sa Bible yung pangalan ko. Pero niresearch ko, yun nga, nakita ko, no. Sa non-biblical, sabi ganun nga, OD is from the word audience. Audience, so sabi ko, tontawa ako, no, tiga ano lang pala ako. No, parang nakaupulan, tiga panood, audience, di ba ganon? Yung pala, hindi pala, no? Yung pala, may ibang palang ibig sabihin yun, no? Sa biblical name po, no, ng OD, ang sabi nga pong ganon ay strong in heart, no? So, pagdating sa desisyon na tatayuan o sa papanigan, doon ako. At nakita ko po ito noong panahon na parang yung church family yun, yung mother church natin, no? Ay dumating sa puntong ginigiba ng diablo, no? So we need to choose, no, between pastors and pastor, ano? So tumayo kami doon sa alam namin, magkasama na ba tayo doon? Magkasama na tama, no? So nanatili kami doon. At praise the Lord, ito nga, pinanatilihan namin. Ito po ngayon, ako po ngayon ay isa po sa mga itinayo ng Panginoon po, no? So mahalaga po ang inyong pangalan. Pero pagdating natin sa langit, sabi gano'n,
merong ibibigay si Lord sa Book of Revelation. May ibibigay si Lord, no, kung tayo po ay naging overcomer. So, ibibigay ni Lord sa atin yung puting bato na yun, kung saan naroon yung pangalan na ibinigay sa iyo ni Jesus. So we have name in heaven. At nakasulat yun sa puting bato. Nag-iintay iyon sa bawat isa sa atin. No? So, unang disipulo ng ating Panginoon, si Andrew, si John, the beloved, kasi may ibang dyan, no? Tapos si Peter. Si Peter, the Rock, yun nga, no? Hindi yung the Rock na, ano ba ito, yung wrestler, no? Superstar, no? Hindi yung the Rock, yung sabihin yung the Rock, maliit na bato. No? Na si Peter, maliit na bato na nakatungtong sa malaking bato. Sino yung malaking bato? Ang Panginoong Yesus. Ang katangian naman ni Simon, no, ang kanyang pangalan ay Simon, matapang si Simon. Lahat susugurin niya. No, kahit na sabi natin, tawag yan, risk taker si Peter. At nakita natin yun, no, nung tinitrain siya ng Lord bilang disciple, sabi niya, Lord, no, hayaan niyo pong lumakad din ako. Sasalubungin kita. Ganon si Peter. Matapang. No, lahat ng hamon harapin niya. Pero pagka dumating na yung pag-aalinlangan, natatalo siya. No, sabi niya gano'n, Lord, hindi mo pwede, hindi ka nila pwedeng ulihin. Ipagtatanggol kita. Tapos dinaga niya yung isang lingkod ng saserdote, di ba? Nung high priest. Nag-miracle lang si Lord, binaling niya yung tenga. Di ba? Pero pagkatapos doon, anong ginawa ni Peter? 3 times, di ba? Tumilaok ang manok bilang tanda na ipinagkalunulo niya ang Panginoong Yesus. Ngayon, between Peter and Judas, sino ang pinaka-traitor talaga sa kanila? Si Peter 3 times kasi. But yung quality ni Peter as rock, no, nung siya ay may basmasan at muling marinig ang tinig na nagbago ang kanyang buhay, naging darak po talaga siya, no? Naging bato siya, matibay, maglilingkod na ako kay Jesus. No, kasi bumalik ulit siya. Pero pagkatapos na marinig ang tinig ni Jesus at hinamon siya ni Jesus, Peter, do you love me? 3 times, no, na ginawa ni Jesus sa kanya. Because 3 times Peter denied him. Ngayon 3 times, tinatanong siya ni Jesus, do you love me, Peter? Yes, Lord, I love you. Sabi ni Jesus, feed my sheep. Pakainin mo, turuan mo, no, ang aking mga tupa. Di ba sabi niya gano'n sa John chapter 10, siya ang dakilang pastol, di ba? At yung mga sheep na inaalagaan ni Jesus ay dinadala niya sa madamong bahagi para pakainin. Masaganang damuhan at sariwan tubig. Another, Peter, do you love me? Hindi nag-aalinlangan si Jesus, pero gustong ilabas si Jesus yung talagang naroong tunay na ugali ni Peter. Kasi si Jesus hindi siya tumitingin sa panglabas na anyo, ay ikaw talaga masama ka, hindi ka qualified sa pulin ng Lord. No, ang tinitigay ni Jesus, ano ang kanyang pwedeng gawin sa buhay ng taong yun, matulad ni Andrew, ni John, at ni Peter. Dinner-hook out niya yun. Nung inilabas ni Jesus yun 3 times. For the 3rd time, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. That time, nung nandun na yung emotion at saka yung determination, yung commitment ni Peter, yes, Lord. Final na ito. Ito talaga sagot ko, Lord. Yes, I love you. Maglilingkod ako sa iyo. Then sabi ni Jesus, feed my lamb. No, biglang from sheep to lamb. So hindi na lamang mga tupa, kundi mga adult na or mga matured sheep na. Sapagat yun na ang buhay, naging buhay ni Peter, no? Pinangunahan niya yung 11 mga alagad na naging apostol katulad niya. Siyang ginamit ni Jesus para ang church ay ipanganak. Alam niyo bang ipinanganak ang church? No, ang church ay sinasabi pa lamang ng Diyos sa Old Testament. Kaya nga, nagpagawa siya ng templo kay Moises. Kung tawagin natin, Tabernacle of Moses. Tapos, nung maging king si King David, sabi ni King David, Lord,
yung altar, Ark of the Covenant, gusto ko magkaroon ng permanenteng templo. Kaya sabi, nag-design si David no, nang gagawin niyang temple based doon sa temple o sa sanctuary na ginawa ni Moses. Pero ang talagang nagbigay ng plano iyon kay Moses ay ang Diyos. Sabi nga na, Moses, itayo mo ang sanctuary na ito ang sukat, ito ang bahagi niya, ito ang laman ng loob ng sanctuary. Si David, nung maging hari siya, nagkaroon siya ng desire. Kaya nga, binabasa natin Psalms, marami siyang ginawang love song para kay God, si David. At sa kanyang mithiin, itatayo niya ng permanenteng templo, no, yung Ark of the Covenant. Nagustuhan ni Yahweh. Pero hindi siya pwedeng ang gumawa. Kasi si David ay man of war. No? Sa labanan, talagang sikat siya. No? Maraming hari siyang nilupig, marami siyang hari mga pinatay, dinugutan ng ulo. Kahit si Goliath, di ba? Tatanda natin si David na bata pa lamang, binatilo. No? Pinatay niya si Goliath sa pamamagitan ng slingshot, di ba? Isang bala lang yun, isang bato lang yun. Kaya kumuha siya ng ilang bato. No? Pero isa lang ang kailangan ng Diyos. So King David, desire, no? Kay tayo ng templo. So, ang nagtayo talaga nun yung kanyang anak. And Peter, no, bata punta yun, si Peter, ano? Peter, ang ginamit ni Jesus para itatag ang kanyang church. Hindi si Jesus ang nagtatag ng church. Pero sa kanya galing. Siya ang arkitekto, siya ang engineer. Pero kailangan niya si Peter. Kailangan niya ikaw, kailangan niya ako. Para itatag ang church dito. At tayo natin maraming pang gagawin. So bagamat ang panahon na ito, kumbaga sa 400 meter dash, no? Nasa 300 dash na tayo, no? Yung 100 dash na tatakbuhin natin, ito na po yun. Yung last dash, last 100 meter dash ng panahon ng mundo ito. Dahil sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. So tayo ay maging katulad ni Andrew, maging katulad tayo ni John the Beloved, maging katulad tayo ni Peter. Ang nakikita ng Diyos sa atin ay hindi lamang yung mga kapangitan ng ugali natin. Lahat ng tao ay pangit ang ugali. So kasi sabi ng Diyos sa Roma, no, lahat ay nagkasala at walang matuwid. So therefore, other translation ni Odi, lahat tayo ay mayroong pangit na ugali. Hindi tayo matuwid eh. So binabago tayo ngayon ng Diyos ayon sa kanyang pagkatawag sa atin dahil meron siyang nakareserbang pangalan sa atin. So nakikita ni Jesus, ang nakikita ng Diyos, ang nakikita ng Holy Spirit sa puso ni Leonie, maglingkod. No? Dati hindi alam ni Leonie yun, ng aking asawa. No? Alam niya lang magtaray. No? No? Taray ito sa opisina. No? Kahit sa church no? Parang ano to, siya yung babaeng hindi pwede lang kita kasi suplada. No? Pero kilala ko siya. No? Pero hindi, binago siya ng Lord. No? God changed her. Tapos ngayon, yung puso niya ngayon, nagmamahal sa mga tupa. No? Kaya kahit na nagkakaroon ng neuralgia, trigeminal neuralgia, yung kanyang vein, dito, banda dito sa left kaban, no, nagkabuhol-buhol na yun, sabi ng doktor. Sabi ng doktor namin, nagkabuhol-buhol na po dahil sa katandaan. Ayun, no? Naipit, no? Ayun. Kaya sumasakit ang ulo niya, kaya kakala ko lab na lab dyan kasi lagi niya akong tinitindatan. Yung pala sakit pala yun. No? Kaya pagka ikaw lalaki, kinikindatan ka ng bahay, huwag mong pagkamalan na gusto ko ng babae. Baka may sakit dyan na ano, trigeminal neuralgia. Yan ang gawin, ha? Inlab yung sa akin, yung palang yan ang ano. Meron palang sakit, ano. Okay, the first disciples of our Lord Jesus Christ. And then the next disciple ng ating Panginoon, ang tumawag na ay ang Panginoon mismo. So, una, si Andrew at si John,
Dahil sabi ni John the Baptist, He is the Lamb of God. Kung ito yung sinasabi ni John the Baptist sa atin na darating yung Lamb of God. Ito yung sinasabi ni John the Baptist sa atin na siya ay mas mataas kaysa sa kanya. Ito yung sinasabi ni John the Baptist na siya ang anak ng Diyos. John, papaalam na kami sa iyo. Susunod kami sa Bisaya. Sabi ni John, go. To go. At sumunod nga ang dalawa. At nung magkaroon na nakatanggap na si Andrew, si John ng teaching, sabi na, kakaiba itong si Jesus na ito. Kasi dinala sila ni Jesus sa bahay niya eh. No, sa nirerenta niya sa Capernaum. Nung marinig ni Andrew, paalam siya, Lord, Guro, nung uuwi muna ako sa amin, at pupuntahan ko yung aking kapatid na si Pedro. Si Simon. So pinuntahan niya. Tapos naging disciple siya ng ating. Ngayon ito naman, hindi si Andrew ang nagdala. No, kundi si Jesus mismo ang tumawag sa kanila. Sa John chapter 1 verses 43 to 51. Yun po yung ating next na talata ngayon, yung pangalawang pangkat po, no, na ating pong pag-aaralan. Kinabukasan ay ipinasya ni Jesus na pumunta sa Galilea. So si Jesus nasa ibang lugar, nasa Capernaum siya. Sabi niya, pupunta ako doon sa lugar ng Galilea. Sino ba mga tiga Galilea? Sina Andrew, si Andrew, si John the Beloved, at si Simon or si Peter. So, noong nandoon na si Jesus, no, sa Galilea, nakita niya si Felipe, o sa wikang English ay Philip. At sa kanya ay sinabi, so sino yung kausap ni Jesus dito? Si Felipe o si Philip. Sinabi ni Jesus kay Philip o kay Felipe, halika, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Bethsaida, sa lungsod ni na Andres at Pedro. Maybe, baka magkakakilala sila kasi isang lugar lang sila. Ng mga BFF sila. We don't know, o baka magkakasama sila sa kanilang trabaho bilang professional fisherman, no? At pagkatapos ito, natagpuan naman ni Felipe si Nathaniel. Bali ko magbabarkada to eh. Natagpuan ni Felipe naman si Nathaniel. Sinabi sa kanya, natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan. At gayon din ang mga propeta. Si Jesus na taga Nazareth, sabi ko doon, ang anak ni Jose. Hoy, tika muna, bakit natugtungan ngayon ni Philip itong anak na sinabing anak ni Jose? So then, parang kung ikaw si Sherlock Holmes, no, pag nag-imbestiga ka, ano kanilang relationship? Bakit pati yung ngayon, yung tatay ni Jesus na si Jose ay na-connect dito ni Felipe. Hindi kakilala talaga nila ang pamilyang ito, ang pamilya ni Jesus. Kaya nga ganito ang sabi ni Nathaniel kay Philip o kay Felipe, teka muna, kaibigan, meron bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? Yan yung tanong, no? Ano to eh? Parang, anong tawag dito? Ano to yung, hindi siya magandang, hindi siya, sarcastic. No? Sarcastic yung pagkatanong dito ni Nathaniel kay Felipe. Brad, wala namang pwedeng manggaling na tao sa Nazareth na mabuting tao. Alam mo naman yung lugar na yon. Kasi kakaiba yung pagkakilala sa lugar na yun. Famous sa yun. Yung lugar na yun. Kaya nga, sinabi sa kanya ni Felipe, dahil hindi ba kaya pwede pagtanggol, kasi talagang siguro yung lugar ng Nazareth ay notorious. Kung ano man saan man siya notorious, sabi ni Nathaniel kay Philip, alam naman natin na yung lugar na yun, notorious. Pag pumasok ka doon, hindi ka makakalabas ng buhay. Kung makalabas ka naman ng buhay, wala ka ng balat. Siguro parang gano'n, Gano'n yung lugar, ng Nazareth, no? So sabi ni Felipe, halika pa siya. Sumama ka sa akin. Halika, tapos tingnan mo. Come and see, sabi gano'n. At this point in time, habang kasama ni Felipe, yakag siguro si Nathaniel,
nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit sa kanya. So bago pa lamang, papunta pa lamang yung magkaibigang Felipe, siguro nga magkaibigan kasi magkakilala sila, at saka si Nathanael, nakita na ni Jesus, no? Si Nathanael, nakasama ni Felipe, na lumalapit sa kanya, at sinabi ang tungkol sa kanya, etong sinabi, no, ni Jesus patungkol kay Felipe, ay kay Nathanael. Alam ni Jesus, no? Alam ni Jesus ang bawat isa sa atin, sapagkat sabi niya gano'n, narito, sabi gano'n ni Jesus, narito, no, habang dumarating si Nathanael, ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang pandaraya. Parang napakaganda ng salitang yun, di ba? Ito talaga ang true Israelites. No, anong English na pandaraya, no? Wala ano dito, walang pandaraya dito sa tao to. Totoong tao to, parang gano'n siguro, no? Ito si Nathanael, totoo to. No, ano to, pag nagsalita to, diretso to, no? Masaktan ka, dahil diretso siya eh, straight to the point, no? Parang gano'n. Pag nagsalita ito, si Nathanael, kung anong kanya sinabi niya, kanyang ibig sabihin. Wala tong wala tong dito, wala to, teka na, excuse me ha, may sasabihin ako sa hindi, may sasabihin niya, kasabi ni Jesus, itong si Nathanael ay tunay na isang Israelita. Sabi gano'n. Sa kanya ay walang pandaraya. Sabi ni Nathanael, Lord, ay hindi, sabi niya, wala palang Lord pa dito, paano mo ako nakilala? Lord, yabang pa ni Nathanael, no? Hindi ba nag-kismis dito tungkol sa akin, ano? Paano mo ako nakilala? Imagine mo, no, yung tanong niyang gano'n, di ba? Paano mo ako nakilala? Siguro, baka pagaling pa, no? So, kasi siyempre, di ba, parang hindi mo ako kilala, tapos, ay, oo, ikaw yung anak ni ano, oo, ganito nga, ganyan nga, ikaw talaga sa tunay na ano. Sabihin yung apelido, no? Ha? Paano mo ako nakilala? No? Paano mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot. Ito po sagot ni Jesus kay Nathanael. So, at this point in time, ang tinawag ni Jesus ay si Felipe at si Nathanael. So, meron na siyang 5 alagad. Sino yung unang alagad? Si Andrew, si John, sinong John? Gabilabed, tapos si Simon, ng pangalan din ay Peter. Ngayon si Philip, tapos si Nathanael. Sabi ganun, bago ka tinawag ni Felipe nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sumagot si Nathanael sa kanya, Rabbi, ngayon, iba na ngayon ang kanyang tawag kay Jesus. Anong tawag kay Jesus ngayon? Rabbi, guro. Pagka tinawag ang guro sa panahon ni Jesus na yun ay pagdaalan sa taong mayroong karunungan. Maraming rabbi ng panahon na yun. Rabbi, o guro, sabi ganun, ikaw ang anak ng Diyos. Imagine that, yung pa lamang kanilang pagtatagpong yun, na i-confess na ni Nathanael na siya ay anak ng Diyos. Sino nagsabi sa kanya na anak siya ng Diyos? Wala pa sinasabi si Felipe. Correct? Wala pa sinasabi si Andrew o si John. Katulad ng nasabi nung pagkarinig nila kay John the Baptist. Correct? Pero si Nathanael, dahil paano nitong nakilala ako? Paano niyang nalaman yung kalooban ng buhay ko? So sa revelation na yun, napahayag ni Nathanael, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Hindi, wala naman siyang putong ng korona eh. Ordinary man lang si Jesus eh. Katulad niya. Pero sabi nga, you are the king of Israel. So Jesus ay sumagot sa kanya, dahil ba sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ikaw ay sumasampalataya? So imagine mo, hindi ko alam kung gaano kalayo si Nathanael nung siya pinuntahan ni Felipe. Pero sinabi ni Jesus, nandun ka sa ilalim ng puno ng igos. Hindi sinabi niya, ikaw ba'y nakapulong sa ilalim ng puno ng igos? Hindi nila ni Jesus ng gano'n. At di ba sabi ni Jesus, ikaw ay naroon, nakaupo sa ilalim ng puno ng igos. Tapos eto ka, Nathanael, alam ko kung anong buhay mo, walang nag-kismis sa akin. Ikaw ay revelation ng God the Father sa akin.
Nung ikaw ay pinuntahan ni Felipe, sinabi na sa akin ni God, the Father, ng ating Ama na nasa langit, siya ay si Nathanael, isang tunay na Israelite. Walang anumang pandaraya sa puso niya. Kaya pinili siya ng Diyos, pinili siya ng ating Panginoon Jesus para isa sa maging 12 alagad ni Jesus sa Kanya. Higit na dakilang mga bagay ang makikita mo kaysa rito. Kaya nga, at this point in time, si Nathanael ay naging alagad ni Jesus. Hindi na siya umiwalay. Dahil sa pangako, sabing gano'n, kung ikaw isasama sa akin, makikita mo, no, ang lahat ng mga dakilang bagay na nagagawin ni Jesus. Sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo. No, ngayon, ito na ngayon yung pagtuturo ni Jesus. At least sa kanyang 5 ng mga alagad. And I believe, maraming mga pusisero doon. Maraming tao nakapaligid. No? At naririnig yung ganong eksena, yung ganong drama. No? At sabing ganong katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kung ina-address niya yung 5 o yung iba pang tao, alam ko po, marami pang mga tao na nandoon. Pero 5 pa lamang yung kanyang pinili. Makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhid, manaog sa anak ng tao. Ang unang bagay na nakikita natin sa daanan na ito ay hindi hinabol ni Philip si Jesus. Si Jesus ay dumating upang hanapin. Ganon din ang bawat sa atin. Si Jesus ay dumating sa ating buhay sapagkat hinahanap niya ang bawat isa sa atin. Sabi ng Lord, mahalaga sa Kanya ang Kanyang mga tupa. At kung meron mang mawalay na isa, hahanapin niya yung isang yun para ibalik sa 99. Ganun po ang buhay natin. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay patuloy na hinahanap ang tao. Hindi dahil kasi hindi natatagpuan, ibig sabihin pong hinahanap dito, ay gusto ni Jesus na mapungaw yung puso. Hindi po, namakita ni Jesus, no, yung, wala nga akong water, namakita ni Jesus, yung ating buhay ay kanyang baguhin. Katulad ni Andrew, katulad ni John the Beloved, katulad ni Peter, katulad ni Philip, at katulad ni Nathanael. Munti ko na maibuhos. Ito yung problema natin. Ang hirap uminom, no? Tagal, ang dami seremonyas. 1, 2, 3. Kung may salamin, pangatlong salamin eh. Ngayon, ibabalik mo. Dito na rin muna. Ayan, demonstration ko nangyari. Nasa aeroplano tayo, no? Kaligtasan pang tapos susunod po ay salamin para di pumarap sa tali, no? Kasi pagka inunan nyo yung salamin bago yung tali, na pagtanggal nyo, ayan, mahuhulog yung salamin niyo. Tapos face shield, yan. Tapos pwede na ulit kayo magsalita. Okay. So hayaang tumimo, no, next slide please. Hayaang tumimo o tumatak sa ating puso ang kaisipan ng bawat isa sa atin ay lubos na mahalaga sa Diyos. You are an important masterpiece of God. Isinugo niya ang kanyang anak upang hanapin ang bawat isa sa atin. Kaya hindi po tama yung, ay, natagpuan ko si Jesus. Hindi po tayo nakatagpo kay Jesus. Sino nakatagpo sa atin? No, si Jesus na pinadala ng Diyos Ama para hanapin tayo. No, hindi hanapin na, ay, Alvin, saan ka nagtatago? Magpakita ka na. No? Para ikaw naman ang taya. Hindi, no? Sabi ko nung pinupuntahan ni Jesus ang bawat isa sa atin dahil mahalaga tayo doon sa kaharian ng ating Panginoon. So ang ating Diyos, next slide, ang ating Diyos ay ang mabuting pastol na nag-iiwan ng siyam na tupa at naghahanap para sa bawat isa sa atin. Si Jesus ay dumating sa ibabaw ng lupa at hindi siya matutuwid. Siya ay naparito para sa mga pakasalanan. Hindi matutuwid para sa mga taong may karamdaman. Para sa mga taong may pangangailangan sa Diyos. Hindi na parito si Jesus para sa mga taong walang pangangailangan sa Diyos. Kundi ang pinuntahan ni Jesus
ang yung mga taong merong kauhawan at kagutuman sa Diyos. Alam ng Diyos kung nasaan ka bawat segundo, bawat minuto ng iyong buhay. Kung ikaw ay nasasadlak sa kasalanan, naroon ang ating Panginoon para ikaw ay kanyang iligtas, alisin. Sapagkat wala tayong kakayanan na umalis sa ating kinasasadlakan. Hindi natin kayang tumayo. Kaya nga, laging ang mahaba, sabi nga sa ang mahabang kanang kamay ng Jesus, ng Diyos, ay laging nakahanda para abutin natin yon. At kapag ginawakan natin ang kamay ng Diyos, tayo kanyang ibabangon. So kailangan natin hawakan ang kamay ng Diyos. Hindi ang Diyos ang hawak sa atin. Kasi bakit? Ikaw ba ay willing na tulungan ng Diyos? Kasi kung ang Diyos ang hawak sa iyo at tatayo ka, pwede ka ba magsabi sa kanya na, ikaw lang naman ng may gusto niyan, hindi ako. Di ba? Ganun tayong mga tao, di ba? Ikaw lang may gusto niyan, ako wala akong gusto niyan. Ganun yung ugali. Pero ang Diyos, lagi nakahanda ang kanyang kanang kamay kasi mahaba ito. At kapag ni-reach out natin yung ating kamay sa kamay ng Diyos, kakapitan niya tayo. No? Nakakapit tayo sa kanya, nakakapit ang Diyos. Tapos ibabangon niya tayo. Aalisin niya tayo, babaguhin niya tayo. Kasi gusto niya na tayo ay kanya maging mga alagad para sa kanyang kaharian. Sabi po ng Psalms 139, verse 1 to 10. Mahaba po ito, pero nais ko pong basahin po ang talatang ito sapagkat napakaganda po nito. O Panginoon, sabi ganun, sinisiyasat mo ako at nakilala mo ako. Psalms 139, wala ba yan? Yeah, 139 verses 1 to 10. Iyong nalalaman, the all-knowing God, kapag ako'y umupo, at kapag ako'y tumatayo, all-knowing. Alam ng Diyos ang lahat. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. So nakilala ni Jesus, sino yung nakaupo sa igos na yun, sa puno ng igos na yun. Sabi yung gano'n, nababatid mo ang aking, iyong nalalaman kapag mo, at kapag, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang pagigapos. At ang lahat ng mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, sabi gano'n. O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Bakit? Hindi ang Diyos ay hindi nakatingin sa iyong dila. Kung anong sasabihin. Kundi dito agad siya nakatingin. Sapagkat dito na pumula ang lahat ng bagay sa puso natin. Masama at mabuti nandito. Kaya nga ang gusto ni Jesus, ma-dethrone yung mga hindi magagandang bagay sa puso na. Ma-dethrone, ibig sabihin, alisin niya yung isang tronong iyon. No? Sabi nga ng Lord of the Rings, there are two cities. Sino ka ba nun ng Lord of the Rings? Yun, yung dalawang arian, di ba? Magandang pelikula yun, no? Maabala, pero yun ay meron spiritual significance. Kasi author ng Kristiyano. Tapos sinapelikula. O sige, Narnia, sino? Hindi pa rin talagang ayun, Narnia. Mga magandang movie yun, no? Kasi merong Christian thing, yun. Meaning yun, o significant. Yung Narnia, sinulat ni C.S. Lewis. Si C.S. Lewis ay Christian thinker sa London o sa England. So, sabi nga nandito, no? Bago pa magkaroon salita sa bila ko, o Panginoon, alam mo na lahat naman, dito kasi nakatingin ang Panginoong Jesus. Hindi sa labas ng anyo na kanyang ginawa, kundi dito sa puso na ginawa ng Diyos, at ngayon ikaw ang nagdidesisyon sa puso na ito. Kaya karamihan ng desisyon natin palpak, nagpumula yun dito. Kasi wala si Jesus dito sa puso natin. Kaya sabi ni Jesus, kung papayagan mo ako, i-dethrone ko yung aking rival. Di ba may awit tayong ganon? Yung may awit tayong isang worship song, di ba? Ano nga ba yung rival throne? Kalimutan ko yung i-dethrone ni Lord yung rival throne na yun. Sino yung rival throne na yun? Yun yung bilog. Kunyari buhay natin ay bilog. At sa gitna ay merong isang trono o guhit na silya. Tapos yung mga priorities natin, kalat. Gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. Dami natin gusto, pero kalat lahat.
Nung nagawa ito, iniwanan, nagawa ito. Kaya depression. Pero sabi ni Jesus, kaya ang problema mo kasi, yung nakaupo dyan sa puso mo, na tinitignan ni Jesus, ay yung sarili mo, yung letter S. Pero kung ako ang papayagan mo, papalitan mo ng letter J and C yan, JC, no? Hindi yan si Jesse Cruz, no? Si Jesus Christ. Sabi ng Lord, lahat ng mga prioridad mo dito, aayusin natin isa-isa. One day at a time. Kaya nga matagal ang proseso, no, sa ating buhay. Kasi, one day at a time, hindi kasi natin kaya, no, yung gagawin ni Jesus. Kaya gusto niya, magiging pasensyoso ang Diyos sa atin. So, sige lang, no, di ka, kaya mo yan. No, pinukod niya, sige, takbo ka lang. Yan yung karerang binigay ko sa iyo. Yan yung takbuhin, natatakbuhin mo. Kailangan marating mo yan para matupad ang aking pagkatawag sa iyo. Iyong pinaligiran ako sa likuran ko at sa harapan ko. So God is protecting us. Every minute, every second, every minute, every day of our lives. At sabi ka, ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. When the hand of God is up on you, either God is blessing you, or either God is pinagpapakumbaba, no? Dinidinan ka ng Lord. Oh, masyado ka ng prideful. Kailangan itulak kita pababa. Kaya nga sabi ni John the Baptist, sabi niya ganun, Jesus, I am not worthy to untie your shoes o to tie your shoes. Hindi ako karapat-dapat no, na itali o talagay ng iyong sintas, ng iyong sandalya. Kasabi ni John the Baptist, Lord, ikaw ang mataas at ako dito lang sa baba. Okay na sa akin, Lord, yun. Ganun si Lord, no? Yung kamay niya is a sign of blessing to us. Or either it's a sign of, I want you to be humble. No? No? I want you to be humble. No, parang pinapakuluan ka, no, sa kumukulong tubig, gusto mo nang sumabog. Pero sabi ng Lord, hindi. Ayusin ko yung timpla ng iyong buhay. No? Hindi ka hindi ka mayon volcano, no, na pagka gusto na pumutok, no? Ang gayong kaalaman ay lubang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Amen. Saan ako pupunta? Mula sa iyong espiritu. Sabi ng sumulat ng Psalm 139. O, saan ako tatakas? Mula sa harapan mo. Kung ako'y umakyat sa langit, Lord, daroon ka. Kung gawin kong higaan, no, ang kalaliman ng lupang ito, sabi ng ganun. Lord, naroon ka. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, to the wings of the morning, at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira, sabi nga doon may, papatnubayan ako ng iyong kamay. Kapag ako ay nasa blessing mo, Lord, kung kaya ako ay nandoon sa dulo na ng aking buhay na wala ng pag-asa, sabi nga naman ng sumulat ito, papatnubayan ako ng iyong kamay. Hallelujah! At hawakan ko ako ng iyong kanang kamay. So, isa, kahit ang alibugan, anak, ay naghihintay lagi sa Diyos. Ay naghihintay ang Diyos palagi. At kung hindi lalapit ang alibugang anak, ang Diyos ang hahanap sa kanya mismo para tayo ay kanyang matagpuan. Walang sound. Wala? Top of the voice dito. Yes, hello. Wala. Akin na isang yung beat. Lobat yata. 1 bar na lang. Yung bilis mag-lobat. Yes. Hello. Wala? Yung. Uy. Parang pang karaoke na to. Napunta na to, ano? Karaoke na. Baka 101%. Ay, nawala. COVID na to. Ganun mo talaga pag may technical problem po, no? So, stand by please, sabi nga ganun, no? Pagka meron dead air, no? Stand by. Naka-on. Okay na? Okay.
Wala? Baliktad sa manual. Bago kasi, baka di ko na fully charge yan. Ayan. Okay, narinig ko na yung sarili kong boses. Pag narinig ko yung sabihin by sounds, kanina di ko rin marinig kaya top of the voice na ako, no? So, ang isang relasyon kay Kristo ay mas mahalaga kaysa sa mundo, kaysa sa kayamanan ng mundong ito. Ano bang sabi po ni Matthew, no? Sabi, makamtan po man ang buong yaman ng mundong ito. Kung ang akin namang kaluluwa ay mapapahama, walang kwenta yung kayamanan natin. Ang mas maganda, meron tayong kayamanan ng mundong ito, tapos si Kristo ang nag-ahari sa atin. No, kasi kayamanan na yun, i-dispense natin according to God's calling sa ating buhay. Kapag pinagyaman ka ng Lord, hindi ka niya pinagyaman para magkamal ng maraming sila. Kaya ka pinagyaman ng Lord kasi meron siyang mission sa buhay mo. Yung lagi natin tatandaan. No, kung first time mo mahawak ng 1 million kapatid, iisipin mo kagad, Lord, ano po ang ibig sabihin nito? Kasi habang lalo tayong ginagamit ng Lord, no, sa pagpapala, ay muling ibinabalik siksik-indig at umaapaw ang blessing ng Lord. Kaya nga, ang mahalaga kay Kristo, ay hindi yung ikaw ay merong kayamanan. Si Kristo ay nasa iyo, na lumikha ng langit at ng lupang ito. Kung si Kristo ay nasa iyo, kumpleto ka na. You are complete in Christ. We are complete in Christ. Luke chapter 16 verse 13. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ulitin ko po ulit, ano? Kasi karamihan ng tao ay may dalawang lords. Minsan 3 pa nga, no? Minsan 4, no? Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. O kayo magiging tapat sa isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito? We have to choose. No? Kaya nga dito sa ibabaw ng lupa, magpatrain tayo kay Lord para pagdating ng mga blessing na yun, alam na natin kung paano natin i-dispose o gagamitin ang kanyang mga blessing sa atin. The problem of Christianity, pag dinila siya ng Lord, no, niyayapos niyang maigi ito at hindi niya na pinapakawalan. Pero ang gusto ng Diyos, maging channel tayo ng blessing. Para yung blessing ng Lord, tuloy-tuloy lang. Di ba? Tingnan mo, kapag ikaw channel ng blessing, tapos nilagyan mo ng takip sa may likuran, ano mangyayari? Mapupuno ka, di ba, ng kayamanan. Ano mangyayari pag punong-puno ka na? Lalabas din yun. Correct? Malalabas yun, pero hindi mo mamalayan. Saan napunta? Sino yung nakaka-experience dito ng pagsiweldo? Nung ganda ko nung nung hindi pa ako masyadong napunta yung sweldo ko. Parang kahapon lang yung sweldo ko, tapos yung wala na, no? Matas magpapunti ka ngayon. Ito kay nanay, tatay. Ito yung pamasahe ko. Ba't wala yung pagkain ko? Ayun, bakit? No, kasi bumili ng magandang sapatos. No, yan, no? Kaya, tayo, no? Mahalaga po, no, na meron po tayong mga tinatangkilik sa buhay. Pero kung yung tinatangkilik natin ang hahadlang sa atin sa paglilingkod sa Diyos, sabihin natin sa Diyos, kunin mo na, Panginoon. No? Day to day na lang, no, yung magiging buhay ko. Basta't hindi ako mawala ng almusal, hindi ako mawala ng panangalian, hindi ako mawala ng hapunan. Nagdagdag mo na, Lord, ng merienda sa tanghali, sa brunch, at merienda sa hapon, no? 5 times a day. Yan, kaya ang tataba natin. Tumapos. Nung dumating ang aking panganay, nasasabay ako kasi lagi bigidlag silang mag-asawa. Papakain din ako lang. Kaya tulog ka na. Hindi na nagigising kasi baka mawalan mo ako. Ano gagawin niyo? Nagpa-deliver po kami dahil. Doon na dyan na ha. Pero ba delivery? Meron pa. Ako may 24 hours na pala, no? Dad, kain tayo. Hindi ako na. Dad, kain tayo. Sige na nga. Gabi, yung bunso namin no? Dami niyang in-order, no? Tapos pagkaba niya, ang dami pa rin. Sabi ko, ano ba yan? Ililikit na ba natin yan?
Gusto mo kumain, Dad? Hindi. Nilipid ko na ba? Gusto bang kumain? Oo. Kumain din. Hindi hirap mo kaya. Ano? Tulog yung asawa ko, hindi mo gigising. Sigurado kasi dadanak ang ano. Kakaroon ng gera. Mahingas ko sila. Parang matutunawan yan. Pag sinyan bukas, high blood ka. Di ba halika yung gamot naman? Hallelujah! So, pang-apat, si Philip, tinawag ni Jesus, halika. Pangalawa, si Nathaniel, tignan mo at halika, sabi ganun, ng ating come and see, sabi ganun. Sa aklat po ng the same verse po, sa chapter 1 po, verses 47-48, sabi nga nakita ni Jesus yung si Nathaniel na lumapit sa kanya, sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya walang pandaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igot, ay nakita kita. Nakita kita. Yung pagkakita ng Panginoong Jesus dito, dahil alam ni Jesus yung sinasabi ng kanyang ama sa kanya kung sino ang taong iyon. Ang taong iyon ay magiging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat bawat isa sa atin ay tinitiyak ko po sa inyo sa ayon sa salita ng Diyos, tayo ay kapaki-pakinabang. Yung pangalan, no? Hindi natin pag-aaralan yung mga pangalan nila, pero magaganda po yun. Meron po mga spiritual meaning yun. Kung bakit Felipe, kung bakit Nathaniel, si Philip, ay halimbawa, no? Halimbawa na lang, si Philip. No, meron pangalan sa Book of Acts, Philip din ang kanyang pangalan. Ano ang kanyang ministeryo? Mga evangelist, mangaral ng ebanghelyo ni Jesus. Kasi lang ibig sabihin ng Philip, no, the evangelist of God. Kaya hindi aksidente na ang ating pangalan ng ating bansa ay Philippine. So, the Philippines, the word Philippines comes from the name of King Philip of Spain. Pinangalan niya yung pangalan niya sa ating bansa, Philip Pines. No, siguro, nung makita dyan, daming pines, no, na Baguio, I don't know, no? Philippines. Philippines, no? Pero ang nice kung makita nyo dito, ang Pilipinas po ay tinawag po ng Diyos talaga para maging ibang lista kahit sa buong mundo. Hindi aksidente na marami tayong OFW. Hindi aksidente na maraming mga tatay at nanay na nasa Middle East, nasa bawat sulok ng daigdig, sabi ang ganun. Sabi nga ng Sanpon, bilik ako sa mga Pilipino. Kahit saan naroon sila, alam niyo ba sa North Korea, at least meron 13 Pilipino doon. Alam niyo ba kung ano yung North Korea? Di ba? Yung kapatid nila. Kaya lang ganun, di ba? Di ba? Ganun yung North Korea, di ba? Yung gusto pala pinag-maktiyan nila, no? Sa ating buong mundo, no? Pero meron Pilipino doon. Gulat na ako, sabi ko, sa dami pa naman ng bansa, yung paano, yung talagang parang evil regime, di ba? Pero, kalooban ng Lord yun eh. Bakit marami tayong OFW? Tingnan yung mga anak ng mga hari sa Saudi Arabia. Yung tinuturuan ng Bible ng mga yaya, di ba? Hindi lang English, di ba? Binibla sila sa atin eh. Konting English, pero galing ha. Yung anak nila, galing na rin mag-English, di ba? What is your name? My name is Maria. At least, di ba? Galing mag-English. Pero ang layo ni talaga ng Diyos, maging pilit tayo sa buong mundo. Kaya kahit saan naroon tayo. Kaya pagdating dito ng mga OFWs, maraming na-born again. Doon na-born again. Doon, meron po kami mga kasama mga pastor. No? Pagdating niya sa abroad, naging ano siya doon, engineer siya doon. Mga unang ano po ng panahon na yung Saudi na. Na-born again siya doon, pagdating dito, pastor na po siya. Kasi nagtatayo po siya ng church ngayon. Maraming church. Kasi, yung calling ng Diyos sa ating bansa. Kaya nga yung pangalan ninyo, please, no, ano niya, i-research ninyo. Kung hindi kayo marunong
magtanong kay Mr. Google, di mga anak ninyo, no? Sabi mo nga, natin mo nga dyan sa ano, the meaning of my name, Bomulan. Angkat pala yun. Pangkat pala yun. No? The meaning of my name, Alvin. Alam mo na ba Alvin? Anong ibig sabihin ng Alvin? Alvin the Chipmunk. Hindi no? Hindi yun. Maganda yung pangalan mo, Alvin. Basketballista, no? Hindi. Alvin, kasi siguro from ano, baka origin niya from mga European, no? Mga kingly, ganun. No, mga princess, prince pala, hindi princess. No? Prince, di ba? No? Alvin. Di ba? Kaya lalagyan mo ng ano, tama dyan, Alvin. Di ba? Alvin. Di ba? Alvin. Maganda pangalan yan. Kaya hindi aksidente na binigay yan ni nanay mo ni Winnie Lee. Pangalan ni Winnie Lee, di ba? No? Win. Ni Lee. Di ba? Win na win. Lee. LYN, love your neighbor, isa din na LYN. Di ba? Love your neighbor, win to love your neighbor. I don't know. Research ninyo. Tapos kwentuhan tayo minsan. Tingnan natin kung ano. Maganda po. Sapagkat meron po kinalaman po ang puri ng Lord sa ating mga pangalan. No? Paano, hindi ko alam. No? Basta't nalaman ko na lang, assignment namin. Tapos, eto ngayon ang aking ginagawa. Kala ko ako ang audience. Ako pala papanoorin ng audience. Kaya pangalan ko OD. No, from the word audiencia. No, from the Spanish word audiencia. No, ibig sabihin nun, hindi yung entertainment. Anong ibig sabihin nun? Inside the court. Yun ang meaning nun. Yung audiencia. Inside the court. Saan yung standing inside the court of God? At aking sinasabi sa inyo, tinatalastas sa inyo. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, paniwalaan ninyo. Upang mabago ang inyong buhay. Because that's the true meaning of my name. No? To give emphasis, no? The power of God, ano ang magagawa ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay mo? Katulad ng ginawa niya kay Andrew, kay John the Beloved, kay Simon, known as Peter, kay Philip, and kay Nathaniel. Bakit Philippines ang ating pangalan? Because God has called the Philippines to go into all the world and preach the gospel. At marami po mga OFW po na born again po. At ngayon po, bumabalik sila doon para may pangaral, no, ang salita ng Diyos. Sa member po natin, sa CCMC, sa mail po, no, nag-abroad po siya. Saan siya nag-abroad lang? Doha, Qatar, no? Ngayon, doon siya naglilingkod sa church doon ng mga Pilipino. And I believe Doha, Qatar, no? Marami na po na-evangelize ng mga ano doon, mga Arabo. Ayun, tapos magkaka-Bible study sila ni Nancy at saka ni Joy through online. Diba? Praise the Lord. Kung di makita ng mga Pilipino ang Diyos sa Pilipinas, sa ibang bansa, nakikita nila ang Diyos ay naroon po. So ang isang bukas at malambot na puso ay ang kailangan lamang ng Diyos. So, yung soft heart, so, yung pliable heart, yung pliable, no, yung nabebe ng Lord. Hindi siya babalin, kundi ibebe ng Lord yung puso natin. Hindi para baliin, kundi kung ang puso mo ay nakatayo na nagmamayabang, gagawin ng Lord, ibebe niya para magpakumbaba. Kasi yun ang kanyang gusto. Upang ihayag ang kanya sarili sa isang tao at ibalik ang kanyang buhay sa tamang landas. Ito ang palagi na layunin ng ating Diyos. Ginagawa niya to all the time. God is doing it all the time. Ano man ang paintulutan niya mangyari sa mundong ito, ang layunin niya para ang tao po ay bumalik sa kanya. O kaya ang tao po na kanyang tinatawag ay makarinig ng kanyang hiling at lumapit po sa kanya. Nakikita ng Diyos last slightly. Nakikita ng Diyos ang lahat ng nasa loob ng ating puso. Hindi po natin nakikita yan. Hindi nyo nakikita puso ko. Hindi ko po nakikita kahit ang puso ng aking asawa, hindi ko po nakikita. But God knows the very nature at yung pinakamalalim, yung kaibuturan ng ating puso. Alam ng Diyos yun.
Kahit hindi mo pa iniisip, sinasabi, alam na ng Diyos kung ano ang laman nito. Nasa loob na ang ating puso at ng ating mabuti man at masama, mahal pa rin tayo ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig. Kung una mo nga hanapin ng Diyos, nangako siya, makikilala ka ng Diyos kung nasaan ka man at anuman ang iyong pinasasaklan sa kasalukuyan. It doesn't matter kung ano ngayon ang iyong pinasasadlaan na buhay. Ang mahalaga sa Diyos, andyan ka sa bagay na iyan, at alam mo hindi maganda yan, pero hindi kayo kukontent ng Lord. Anong Tagalog kukontent? Hindi ka niya sisi, hindi ka niya parang sisi, kaya ka nandiyan, kasi gano'n, no. Ang gagawin ng Diyos, iaabot niya ang kanyang kanang kamay. Ang sasabihin niya, abutin mo ang aking kanang kamay. Abutin mo ang aking kanang kamay. Nasa decision mo nga niyang kapatid. Kung aabutin mo ang kanang kamay ng Diyos. Katulad ng ginawa, no? Ni Andrew, ni John the Beloved, ni Peter, tawagin natin siya Peter, ni Philip at ni Nathaniel. Pinag-aralan natin, no, yung buhay ni Peter. Pinangalanan siyang the rock, no, ng ating Panginoon. Peter, you are the rock! Pero alam naman natin kung ano. For 3.5 years nakasama ni Jesus si Peter. Ano ang pinakita ni Peter kay Jesus? Sakit ng ulo lang din, di ba? Narinig niya yung magkapatid na John at James. No, umentra yung anak ay nanay. Lord, gawin mo yung si John sa kanang trono mo, ha? Si James doon sa kaliwang trono mo. Narinig ni Peter rin, nag-alip. Nag-geling-geling. No, nag-cause ng division. Sa mga disipulo, sa mga kasama niya, nag-cause ng gulo. Alam mo ba, yung dalawa nating kasama, best friend ko pa naman, kasama ko sa trabaho yun, mangingisda yun. Yung gantong ginawa, kung di ba naman talaga ng mga, may habang yung mga yan. Sabi, kinausap yung nanay. At sabi siya na, nanay, sabi mo kay Jesus, na ako upo sa kanan, ako sa kaliwa. Narinig ko. Pagkadagdag na siguro si Peter, Kaya dapat hindi natin kasama sa 12 yan eh. Sisira ng grupo natin yan eh. Ganun po tayo, May ganun tayong attitude. Pero hindi tinignan ni Jesus yun. Ang sabi lang ni Jesus kay Peter, Peter, maganda ka. Sapagkat ang kaaway, ang diablo, ay nais kang gibain. Isisip, yung sasalain. Bibistayin ka ng diablo. Winarningan niya si Peter, Peter, be careful. Sapagkat ang mata ng diablo nakatingin sa'yo. Kasi narinig ng diablo, sinabi ko sa'yo that you are Peter the rock. Yun ang gagawin ko sa'yo, Peter. Pero may kalaban. Bubulungan ka lagi. Kaya nga minsan, ano sabi ni Jesus kay Peter? Get thee behind me, Satan! Hindi si Peter. Pero kausap niya si Peter, di ba? Kasabi niya ganun, Lord! Sabi kasi ni Jesus sa kanya, kay Peter, bilang pagkatapos, kung paano binago ni Jesus ang buhay ni Peter, Sapagkat si Peter, sabi ni Jesus, I will build my church upon this rock. Tapos sabi niya gano'n, after that, kinuwento niya kung ano mangyayari sa buhay niya. Ipagkakanulo siya, uuli siya, bibitayin siya, papakit siya sa krus. Mamamatay siya, on the third day, mabubuhay siya. Ang sabi ni Peter, kinonfess niya kasi after ng confess, Jesus, you are the Messiah. Sabi ni Jesus sa kanya, Peter, pinagpala ka dahil ibinulong sa'yo ng banal na Espiritu na ako ang Messiah. Pero after that, hindi mangyayari yung sinasabi mo, Jesus, na ipapako ka sa krus. Nga yung gusto ng Diyos, ipako sa krus si Jesus para maligtas siya at saka ako. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Peter, get thee behind me. Hindi. Sabi niya, nasa likuran mo si Satanas. At kaya ikaw yung kanyang ginagamit ngayong instrumento para wasakin ang kalooban ng Diyos. Get thee behind me, Satan! Nirebuke niya si Satan sa buhay ni Peter. And then after that, many miracles. The witness ni Peter, he is one of the three. Kasi meron tatlo talaga na malapit kay Jesus. Si Peter, si James, at saka si John the Beloved. Nakita ni Peter yung glory ni Moses at ni Elijah. Kausap ni Jesus. Hindi ko alam kung bakit nila nakilala si Moses at si Elijah. I don't know. Maybe the Holy Spirit speak to them. Peter, John, and James, yung kaharap ni Jesus, nasa gitna si Jesus,
Yung nasa kanan niya, si Moises yun. Yung binigyan ng Ten Commandments, naalala mo ba yun? Parang gano'n. Ikaw, James, naalala mo din ba yung Bible mo, yung Old Testament mo? Si Elijah. Si Elijah, yun yung kinuha ng kabayong nag-aapoy, tapos kinuha pawi sa langit. Yun yung kausap ni Jesus. Ha? Sabi ni Peter, magtayo tayo ng 3 tolda, dito lang kami sa labas, gwardiya kami. No, SG kami, hindi Singapore, security guard. No? Nung sinasabi niya pa lang yun, nawala na, ang bilis eh. Naglaho na, gano'n kabilis mag-communicate kung nasa langit. Yung hindi, ang tagal mag-text, no? Tapos eh, ano pa, misspell pa ako, nangyayari sa akin. Laki kasi ng daliri ko eh, no? Kaya mali-mali yung spelling ko eh. Pag masabi ng asawa ko, ano ba yung pinagtatype mo? Mali-mali. Oo nga, no? Eh, sa messenger pa naman, hindi pwede mag-edit, no? Oo, kaya sasabihin ko kay Captain Birds na ano, gano'n ano, editable yan, ano? Anyway, no? Nawala ka agad yun, yung glory yun. Sino yung 3 yun nakasama niya sa Gethsemane? Isa doon si Peter. Nagpipray na, nakaka 1 hour na prayer si Jesus. Oh Lord, kalobin mo na alisin po ang hirap na ito, Lord, ang pagsubok na ito. Pero Lord, hindi ang kalooban ko, nakalooban mo. Si Peter naman, kandiyan na. Antok na antok sa prayer meeting. Dumating si Jesus, uy, nagpi-prayer meeting tayo. Bakit tulog kayo? Nagisingin si Peter. Mamaya, bumalik na ulit si Jesus. Pinagpapawisan ng dugo. Nakatulog ulit si Peter. Nakatulog yan, no? Talagang nakabukas pa yung bibig niya. Hindi ko pa alam yan. Ano ka, imagination ko lang yun. No? That is Peter. Ay pinaka-worst na ginawa ni Peter sa kanyang buhay. Nang he denied the Lord Jesus Christ 3 times. The biggest sin ni Peter, more than the sin of Judas Iscariot. Judas one time, 30 pieces of silver. Binalik niya yung 30 pieces of silver. Sabi ng mga pare, marumi na yung perang yan. Ano yan eh, galing saan yan, pag-delete traitor mo. Bakit Peter 3 times denied the Lord Jesus Christ? No, I don't know him. No, I don't know him. No, I don't know him. And then, tumilaw ang manok. Halala. Ni Peter, oh God! Totoo nga! Doon niya lang na-realize, nimasmasan siya. Ang laki ng kasalanan kay Jesus. Imbis na mag-repent, anong ginawa niya? Bumalik siya sa kanyang dating pagkatao. Maraming ganung Kristiyano, pag nahirapan sa problema, no, hindi mapagtago yung problema, sasabihin ko nun, babalik na lang po ako sa dati kong pagkatao. Hindi yun ang gusto ni Jesus. Ang gusto ni Jesus, mag-repent ka, katulad ni Peter. Pero bago nag-repent si Peter, kinausap mo siya ulit ni Jesus, mag-decide ka, Peter. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Yes, Lord, I love you. Finally, alam ni Peter na tunay na sa kanyang puso, yes, Lord, I love you. And then, yung pangalan Peter na yun, tinupad ni Jesus. Nangyari po yung pangalan ni Peter, natupad po yun sa panahon po ng Book of Acts. Kung mabasahin natin yung Book of Acts, kalahati po ng chapter doon ay dedicated kay Peter. Ano ginawa ni Peter? Para kay Kristo. Kung ano pong ginawa ni Jesus kay Pedro, baka kaparehas lamang po tayo ng buhay ni Pedro, ganoon din pong gagawin ng Diyos sa inyo, ni Jesus sa inyong buhay. Pero anong ating dapat gawin? Tulungan tayo sa Kanya, hawakan natin kamay niya, at hawakan tayo ng ating Panginoon. Para tayo Kanya maging alagad. So na tayo mga Kristiyano, pero magkaiba po yung Christianity at saka yung pagiging alagad ni Jesus. Christianity, ayun, ito, grupo natin, tawag sa atin mga Kristiyano. Pero yung pagiging alagad, ito po yung magdidetermina kung gaano ka kaseryoso pagdito kay Jesus. In spite of nothing, yung kawalan, maglilingkod ka ba rin ba kay Lord? In spite of everything na meron ka, maglilingkod ka pa ba kay Lord? So, ang pagiging disipulo, alagad ng ating Panginoon is a decision. Every day we decide, yes, Lord. Ano kinakanta ni Abby? Yes. Hindi, meron pang iba eh. Ano yun, Charmaine? Kinakanta ni Ate Abby mo kay siya, ano? Ako ay sundalo ng Diyos. Sundalo ka ng Diyos dahil ikaw ay sumusunod sa Kanya. Sa sundalo, ano muna? Di ba, ano? Obey first before you ask question. Hindi complain. Before you ask question. Pero maraming Kristiyano,
Sabi nga, maraming Christian hindi alagad. Kasi sabi nila, Lord, bakit mo gagawin to? Sabi ni Lord sa'yo, bakit hindi? Di ba? Bakit hindi? Ang gusto ni Lord, sumunod ka sa akin kasi hindi kita ipapahamak. Kaya kung gagawin mo sumunod kay Jesus ngayon, hindi ka niya ipapahamak, kapatid. Itadali ka niya sa magandang buhay. Hindi madali yung magandang buhay na yun. Maraming hamon. Unang hamon dito, yung tawag ng mundo. Pangalawang hamon dito, yung Diablo. At yung kanyang spirit. Pangatlong tawag dito, pinakamatinding tawag natin. Si S. Si S, lagi may sumpong. Yung sarili natin. Kaya sumpong yun eh. So pag sinumpong si S, wala na si Lord. Nakalimutan na si Lord. No? Parang si Peter, pag sinumpong, kakalimutan si Jesus pala ay rabbi. Si Jesus pala ay teacher. Si Jesus pala ay Panginoon. Pero pag naimasmasan siya, kasi narinig niya ulit yung salita ng Diyos, Lord, forgive me. I'm a sinner. Lahat po tayo ay gusto maging alagad ng ating Panginoon. Hindi lang po para maging Kristiyano. Alagad. No, talagang isusurrender mo yung buhay mo. Isusurrender mo yung buhay mo kay Jesus. At hindi ka natatalikod sa Kanya. Ano mang hirap? Ano mang hirap ng training? So, duman man tayo sa putikan, duman man tayo sa mga mababang tubig, no? Duman man tayo sa apoy, maglilingkod tayo kay Lord katulad ni Daniel sa lion's den. No? Katulad ni Moises, no? Sa burning bush. Katulad ni Abraham, kahit matanda na siya, nanampalataya pa rin siya kay Jesus, kay Yahweh, na siya ay gagawin ama ng buong bansa dahil sa pananampalataya. At sa punto pong ito, no, kayo po hinahamon ko, matatapos na po ako dito. Tumayo po tayong lahat. At ako po'y mananalangin po ng isang simpleng panalangin po. At alayos ko po habang pinapanalangin ko po, sa inyong puso po, damdamin niyo po ito, no? Damdamin niyo po ang panalangin ito na parang kayo po ang nagpipray po. Maring gayahin niyo po, no? Ito pong panalangin na ito, no? Gayahin po ninyo. Hinahamon ko po kayo, gayahin po ninyo. Pigit natin yung ating mga mata, tapos yung puso natin nakatuon po sa presensya ng ating Panginoon. Jesus is here. Panginoon Jesus, pumasok po ikaw sa aking puso. Sa aking puso. Maguhin po ninyo ako. Paguhin po ninyo ako. Ako po ay pagod na Ako po ay pagod na sa buhay sa buhay na walang kwenta po. na walang pagod. Dahil ikaw ay wala sa akin. Dahil ikaw ay wala sa Tumatalikod po ako matalikod ko sa aking mga kasalanan, sa aking mga kasalanan, sa aking makasariling pamumuhay. sa aking makasalanan. Tulungan po ninyo ako na mamuhay sa iyo. Pamumuhay sa Patawarin mo po ako Patawarin ko po sa lahat ng aking mga kasalanan. lahat ng aking mga kasalanan. At hayaan mo, Panginoon, Hayaan mo kung payagan po ninyo ako payagan po ninyo na pumasok na pumasok sa inyong tahanan. sa inyong tahanan. Panginoong Yesus, Panginoong Isus, ihayag po ninyo ihayag po ninyo ang dakilang pag-ibig ang dakilang pag-ibig mo sa akin. mo sa akin. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all po. Makakapuna po kayo, Brother Bertie. We are going to celebrate. Yan, Pastor. At hello. Hello. Okay. Sige po, maganda po tayo para sa ating pagbibigay. Tunay nga ang Diyos ay mabuti. Amen? Hallelujah. Tunay nga na ang Diyos ay patuloy na sa ating ay gumagabay, nagpapala. Hallelujah. We are going to celebrate. Amen. Sige po, tayo ay magbigay sa Panginoon. A sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice.
Roderick. Giselle. Giselle. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Sabi nga po doon sa Malakaya 3:10, babasahin ko muna po. Dalhin ninyo ng buong buo sa inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos, upang matugunan ang mga pangangailangan sa aking tahanan. Subukin Amen. niyo ako sa bagay na ito. Kung di ko bubuksan ang bintana ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala sa inyo. Amen. Panalangin po natin ang ating mga handog at iba po. Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang linggo na pinagpala mo ang aming mga buhay, ang aming mga trabaho, ang hanap buhay, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, na pinagpapala mo, Panginoon, ang tahanan at padre di pamilyang naghahanap buhay sa Yes, amin. Lord. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa aming handog at ika po, Panginoon, patuloy mo itong pagpalain, Panginoon, upang magamit sa iyong iglesia. Upang sa pagpapalaganap, Panginoon, ng mga mabuting balita, na maituturo din namin, Panginoon, at maibabahagi na nagmumula sa iyo, God. Hallelujah. Lord, pagpalain mo nga, Panginoon, ang mga hanap buhay, Panginoon, sapagkat ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay ng pagpapala sa kanila, O God. Panginoon, ang aming mga padre di pamilya din po, Panginoon, na nagtatrabaho, patuloy mo po sila, Panginoon, ingatan at pagpalain, Panginoon, upang ang pagpapalang ito ay ibabalik namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat sabi mo nga, Panginoon, kung ikaw ang aming uunahin, ibubuhos mo ang pagpapala sa amin. Thank you, Lord. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa amin. Tunay, Panginoon, na iniibig mo kami, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming pasunurin, Panginoon, sa mga tagubilin mo, God. Yes, Lord. Patuloy mo kami, Panginoon, turuan, Panginoon, na makasunod sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang pagsunod sa iyo ay tunay nga, Panginoon, ang pagpapalay ibubuhos mo sa amin. Salamat sa iyo, amang nakapangyarihan sa lahat sa hapon na ito, Panginoon. Tunay na pagpalain mo ang aming mga handog at isa po, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, pasunurin sa iyong mga utos, God, upang maibalik namin sa iyo ang nararapat, God. Salamat sa hapon na ito, Panginoon, sa iyong kapurihan at karangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So, tayo po ay magtatapos na sa ating gawain. Isamba, itaas natin ang ating mga kabay. At tayo ay minsan pang manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, tunay nga, Panginoon, patuloy nga po namin na pinapailalim ang aming mga buhay sa iyo, Yes, Panginoon. Lord. Sa isang linggo na naman napapasok, hiling po namin, Panginoon, ang tunay na pagkilos mo sa aming mga buhay. Gabayan mo ang bawat isa, nawa nga ang patuloy na pag-iingat ng Diyos, pag-ibig ni Kristo at pagpapala ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus ay tanggapin ng bawat isa. Purihin ka sa hapong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. At pagsabi ng Amen! Bago tayo umuwi, nais lamang pong sabihin sa bawat isa na yung ating pagbibigay sa food bank ay magpapatulog. So ang susunod po nating dadalhin, babalik tayo sa unang cycle, sardinas po ang ating dadalhin. So isa lang po sa bawat isa atin. So tinitingnan po natin yung inventaryo natin, hindi pa po sapat upang ito'y pamahagi natin. So ngayon, next week, sardinas po ang ating dadalhin. Okay po ba yun? Isa lang. Pero gusto yung 10. Okay, welcome na welcome. Sige po, salamat. God bless. For there is one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me. For all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We're grateful
Lord, kahit na po, kapay, Panginoon,